Pinakakalat na po ang mga litrato ng mga hinihinalang mahigit 80 miyembro ng teroristang Maute Group. At sa bisa ng umiiral na batas militar, aarestuhin sila oras na makita ng mga otoridad. At mula po sa Cagayan de Oro City, nakatutok live si Salima Refran. Salima. Vicky, mahigpit ang seguridad na pinatutupad dito sa Cagayan de Oro City. Yan ay para hindi makalusot ang mga miyembro ng Maute Group dito sa lungsod. Sa mga checkpoint, Vicky, hawak ng mga otoridad yung 84 na mga larawan at pangalan ng mga hinihinalang miyembro ng teroristang grupo. Kaliwat kanan ng checkpoint, papasok at palabas ng Cagayan de Oro City. Pinubusisi ang bawat sasakyan, pati pasahero. Bit-bit na mga pulis at mga sundalo ang mga litrato ng mga pinaghahanap kaugnay ng bakbakan sa Marawi City. 84 na mga suspected members ng Maute Terrorist Group. Yung mga pictures nila na binigay sa amin, dina-download sa amin na posible na lumipat sila dito, dumadaan sa area namin. Kaya nga tinitingnan namin doon sa mga sasakyan kung sakali nagkahawig yung mukha nila. So pwede natin nabutin sila o papailan ng kasalukuyang kaso. Ang mga larawan galing sa intelligence community, kasama sa mga wanted ang pamilya Maute. Mula sa mag-asawang Kayamora at Farhana Maute, hanggang sa iba pang miyembro ng kanilang pamilya na sina Abdullah, Omar Kayam, Muhammad Kayam, Abdul Rahman, Abdul Aziz, Hamza Maute at iba pang mga kaanak, pati na mga umanib na sa grupo. Nasa listahan din ang sentro ng operasyon ng pamahalaan sa Marawi na si Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon. Ang sa kanila kasi sila ay train sa bomb, paggawa ng bomba. Yan yung connection nila sa iba-ibang grupo. So yun ang inakabahala natin, baka mag-escalate sa ibang region. Ang natin dito is yung cooperation talaga ng mga tao. Dahil sa umiiral na martial law, aarestuhin ang mga nasa listahan oras na makita ang mga ito. Di naman alintana ng mga pinapara ang mga checkpoint para sa paghahanap ng mga terorista. Ayos man, ayos. It was really good, taking things good care. Necessary po ito? Of course, for our safety. Sa Ligendigan Airport, may ilan namang pinipili ng lumisan ng Mindanao. Tulad ng ilang kaanak ng pamilyang ito na mula sa Sagiran, Lanao del Sur. Yung mga bata nagkahiwa-hiwalay, yung doon sa Sagiran nandoon yung mga bata pero yung mga magulang nila hindi nila alam kung saan napunta. Kawawa talaga yung mga sibilyan. So sana po matigil na itong bakbakan. Patuloy naman ang pagdating ng reinforcements ng pamahalaan. Isang C-130 na puno ng mga sundalo ang dumating. Mayat-maya naman ang pag-alis at pagdating ng mga chopper. Dito na sa Masjid Abu Bakar nagdasal si Adman. Kahapon, inilikas niya mula sa Marawi ang 3 maliliit na anak at buntis na misis. Wala silang ibang dala, kundi diaper at gatas ng mga bata. Ang pinakamatindi experience dito yung trauma. From how many hours na na-experience mo yung putukan without knowing kung magiging safe ka on that day, on that time. Alam mo yung sacrifices na maghahanap ka ng pagkain, tubig, walang ilaw Everything, talagang inisip mo na lang yung survival. Nais ko lang sana manawagan sa mga kapatid kong Muslim na may salaping sobra. Pagkakataon nyo lang magmalasakit sa mga kapatid yung Muslim. Ramadan ngayon. Maski pa paano magbigay kayo, kung sobra-sobra sa inyo, bigyan nyo kami. Vicky, umaasa ang mga otoridad na magiging ligtas at payapa ang pagsisimula nga ng Ramadan bukas. Gayunman, patuloy silang magbabantay laban nga sa mga miyembro ng Maute Group. At abiso nga nila sa publiko kung merong makikitang mga kahinahinalang tao o grupo ay agad magsumbong sa mga otoridad. Yan ang latest mula nga dito sa Cagayan de Oro City. Vicky. Salima, yung nakausap mo na naging emosyonal, ganun ba ang general sentiment dyan sa kinalalagyan mo? Vicky, yung nakausap natin kanina si Adman, maswerte siyang nakalabas nga daw siya doon sa Marawi City. At ang sinasabi niya, yun yung sentiment ng lahat ng mga kasama niya. Nakarating siya dito sa Cagayan de Oro City. Pero napakaraming tao, napakaraming evacuees, yung hindi pa rin nakakalabas ng Marawi, hindi nakakalabas ng Iligan. At syempre yung iba, wala nga daw tulong na dumarating sa kanila. So umaasa sila nga, Vicky, ay matitigil na ang kuguluhang ito. Vicky? Nakokontak pa ba nila sa Lima yung mga kamag-anak nila?
Alam mo, Vicky, kinikwento sa atin ni Adman kanina na meron siya mga kaanak pa na nando doon sa loob ng Marawi City. Gusto na raw ng mga itong magsilikas. Pero ang problema, ituloy-tuloy yung bakbakan at wala silang mode of transportation na makalabas. So kanina doon sa pagdadasal nga ni Adman sa mosque, ipinagdasal niya syempre yung kanyang mga kaanak at sana nga matapos na ang bakbakan doon sa kanyang hometown. Vicky. Sana nga matapos na ito. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran.